Hi guys, it's Ali and welcome back to my YouTube channel. So for today's episode guys, I just want to share with you my first contract cruise ship job experience. So this one was happened last November 2024. So nung time na yon, hindi ako nakapag-video or hindi ko naisip mag-vlog nun. Siguro sobrang nagpapanik na rin ako nung kasi sobrang bilis nung pacing that time. Although nag-wait ako ng matagal, I already completed all my requirements and then it takes me 4 months bago ako makasampa. And then they just inform me like tumawag sila today and then sinabi nila na tomorrow na daw yung alis ko. Nangyari yun is um, yung parents ko is, they went to Palawan, and then ako lang mag-isa nun sa bahay. So, I prepare my luggages all by myself. Pumunta ako sa BDO. Luckily, open yung BDO sa mall kasi weekends yon. Kumuha ko ng kabayan savings ko. And I just prepare everything. And then, unexpect ko na hindi ako mahatid ng family ko nun. Fast forward, guys. Gumising na rin ako noon maaga kasi yung dispatch ko, when you say dispatch kasi, yan yung ibibigay nila yung ticket mo, lahat ng mga documents mo, yung passport mo, para maging ready ka na sa araw ng alis mo. Pero that moment is sabay na yung dispatch ko and then in the afternoon, yun na rin yung flight ko. It's 6 p.m. And then good thing naman, may mga nakasabay ako noon na sumampa. And ayun, may naging best friend agad ako noon, which is si Cheryl. So, siya yung naging best friend ko noon sa buong flight namin. Kasi, ayun, ang dami na agad namin na pagkwentuhan. Yun. And after that, by the way guys, yun din pala yung first ever international flight ko. Kaya nung pagdating ko doon, na-amaze ako kasi first time ko makita yung airport ng Abu Dhabi and sobrang ganda niya. Ang linis. Basta, walang wala yung airport ng Pilipinas. Then after nun, hindi rin maganda yung naging schedule nung flight namin kasi nung dumating kami ng Tampa, gabi na, mga 10 p.m., ganon, mga 10 p.m. or 11 p.m. And we need to wake up early by tomorrow kasi yun na din yung araw nung nung sampa namin. So, ganun kabilis yung pacing niya. So, parang ako nag-aano pa, nangyayari na ba talaga to, guys? Kasi sobrang excited ako. Siyempre, ang tagal ko siyang inintay. And then after that, pagka dating namin dun sa ship, and sobrang na-amaze ako kasi first time kong makakita ng cruise ship sa personal. Although nakakita naman ako sa Manila Bay, pero nakikita ko siya sa malayuan. But that time is nakita ko siya in person. Pagkadating namin doon, of course, we had our orientation. Binigay na sa amin yung name tag, yung key card namin. And then, all the policy, then they give the schedule of our trainings, tapos inikot kami sa cruise ship, and all. And after that, kinlaim na din namin yung uniform namin, and kailangan namin kompletuhin lahat ng clearance, clearance, sign-on clearance. So, kailangan namin siya mapapirmahan and all. And ang nakakatawa pa doon guys, nung first day ko, pagkasampa mo, nung araw na yon may duty ka na rin. Siguro, duty ka na ng mga hapon. So, parang dapat ang duty ko nun 4 p.m. Ang nangyari, nakatulog ako. Siguro dahil sobrang pagod pa ako nun kasi wala pa talaga akong totally rest. Nagising ako ng 5 p.m. kasi tinawagan ako nun ng amo ko sa kabina. Tapos nagising ako. Tapos yun, panic, si bakla. Hindi ko pa kabisado yung barko nun. So, naligaw-ligaw pa ako nun kung saan ako pupunta. So, grabe yung experience talaga. Tapos, after nun, and by the way guys, napunta pala ako sa Omelette Station. Yeah. So sa Omelette Station, dyan ako nakakuha ng first tip ko. And live kitchen kasi siya eh. So, magluluto ka ng omelette in the front of the guest. So, pagka nagandahan sila sa presentation mo or nasarapan sila, bigyan ka nila ng tip. Ganun. So, I have my first crew drill sa required yan on board, my first shore leave sa Cozumel. So, very quick lang yan. So, siya talaga yung naging best friend ko on board, si Cheryl pa rin. My first Thanksgiving, and of course, you have your cabin mate, kaya wala kang privacy kung gusto mo mag-emote. So, pag nag-shore leave kami, mostly, Filipino food pa rin yung kinakain namin, and every employee of the month, meron din pa buffet. And my first Christmas celebration, New Year's Eve on board. So, first time ko lang din yan, syempre. And meron din ako mga naging best friend on board ng mga Indonesian, and I got my first tattoo international. So, sa Cozumel lang yan.
And guess what? Sobrang mahal ng tattoo yan, guys. And naisip ko na, okay, minsan lang naman eh. So, siguro worth it na din siya. So, hindi na rin mawawala dito yung pinakamagandang sunset na makikita mo everyday while you're on board. And meron din pala kaming crew party, guys, once a month. May free drink siya. And nung pang 6 month ko on board, nalipat din ako sa pizza station. So, it's very exciting kasi new skills siya for me. And ang pinaka-favorite part ko sa lahat, nung may 2 weeks left na lang ako on board, dumating na yung kuya ko. So, sa casino department siya. Kaya nakapag-shore leave pa kami together. So, ano ba talaga yung pinaka-bottom line nitong vlog na to, itong episode na to? Actually, hindi lang naman siya sa ikukwento ko kung ano yung totally nangyari sa first contract ko. Ito din yung mga expectations versus reality on board na talagang nangyayari siya. Unang-una dyan, yung salary. Of course, kapag bago ka naman sumampa, di ba, they will inform you kung magkano yung sasahurin mo. Lalo na pag nasa culinary department ka, huwag ka mag-expect agad ng malaking sahod. Pero syempre, dahil unang sampa mo pa lang, hindi ka pa magiging choosy sa offer nila sa'yo, igagrab mo na yan. So ako, i-disclose ko na rin since wala na rin naman ako doon. Noong time na yon, sumasahod ako ng 1,200 USD in my first contract. So, dudamat na lang. I-convert nyo na lang kung magkano siya sa pesos. Pero kung iisipin nyo guys, culinary ang isa sa may pinakamababang sahod sa amin nun. So, I don't know sa other cruise ship. So, kapag sumampa kayo, better choose the best department na pwede nyong applyan. Pero syempre, yung may experience kayo sa department na yon. Then, pangalawa, syempre, alam naman na natin lahat yon, walang day off sa cruise ship. Yes, walang day off. So, the only thing lang na makapag-day off ka, pagka may medical off ka, magkasakit ka. So, pwede mong i-wish na magkasakit ka kahit isang araw para lang makapagpahinga ka, no? Next is, syempre, pag sa cruise ship, buffet araw-araw. Oo naman, may buffet naman, pero iba pa rin yung comfort food mo. Hahanap-hanapin mo pa rin yung lutong ulam, lutong bahay. Tsaka pagka nag-crave ka, kunyari, gusto mo ng ano bang mga cravings mo pag nasa Pilipinas ka. Gusto mo kunyari ng takoyaki, potato corn, mga ganun. Mga namimiss ko on board. Tapos, syempre, hindi mawala dun yung culture shock ng mga katrabaho mo. Kung hindi ka magaling mag-English, okay lang. Kasi hindi ka nag-iisa doon. Yes, be. Very busy, be. How you know? I run like headless chicken, man. We finish very late. Then tonight, 1 hour forward. Ay, I'm kaput already, man. Good thing tomorrow salary coming, no? How about you? You busy? Saka syempre, iba-iba yung ugali ng mga amo mo doon. Kung sa Pilipinas, pwede kang sumagot-sagot sa mga amo mo doon. Hindi. Na-experience ko rin na i-hard time ng mga amo ko. Pero wala ka naman choice eh. Kasi under probationary ka pa ng mga 3 months. Yan. Kaya dapat performing kanyang mga buwan na yan. May times pa nga na nangyari sa akin nun. Ano yun eh. Indiano yung amo ko nung time na yun. Tapos, bet niya ako. Gusto niya ako maging jowa. As in, kahit sinabi ko sa kanya na ayoko, hindi ko siya bet. Tapos, nung sinabi ko yun sa kanya, guys, hard time talaga niya ako as in. Araw-araw ako umiiyak dahil nakakaiyak siya. Alam mo yun, yung hindi mo naman masabi kasi totally talaga na hina-hard time ka niya or talagang masama yung ugali niya. Basta nag-iba yung ugali niya, ganun. Lagi niya akong pinapagalitan. Mostly, sinisisi niya ako sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Pero okay lang, move on na. Hindi naman kasi mawawala yun eh. Talagang isipin mo na lang, pagka nasa isang place ka, hindi talaga mawawala yung may paepal. Lagi talagang may paepal kahit saan ka mapunta. Dalawa lang yun eh. It's either sila yung epal or ikaw yung epal. So, mamimili ka lang doon. And then, syempre, hindi mawawala doon kapag sa cruise ship ka nag-work, di ba? Laging, uy, you can travel the world for free. O, di ba? Nangyayari naman yun. Meron talagang mapupuntahan mo yung mga bansang hindi mo pa napupuntahan. Pero, ang reality kasi, bawat barko, may mga specific yung itinerary kung saan na sila umiikot. So, parang ako, hindi ako, sobrang excited, di bakla. Oh, excited yan siya. Tapos, yung cruise namin, 4 days cruise lang, Tapos, puro Caribbean Sea. Hanggang matapos yung kontrata ko, nasa Caribbean Sea kami. Ang init-init doon. Kaya minsan, hindi na lang ako lumalabas. Tinutulog ko na lang. Ganun. Pero, hindi naman lahat. So,
depende talaga yan. Hindi ka kasi pwede mamili ng itinerary na sasampahan mo. Ano ka, guess? Siyempre, crew ka lang, no? So, kung ano yung ibigay nilang assignment sa'yo, kung saan ka sasampa. So, dun ka. So, swerte ka kung yung mapuntahan mong cruise ship, magandang itinerary. So, doon mo talaga masasabi yung you can travel the world. Ayun pa, pagka pala nagsha-shore leave kami guys, di ba nakikita nyo, wow, shore leave, day off, hindi te. Break time lang namin yun. So pag lumabas kami noon, sinakripisyo namin yung pahinga namin para makapag-social climb, makapag-social climbing sa internet na nakapunta kami sa ganito. Pero in reality, hindi kami nagpahinga nun. Hindi kami natulog. Kaya pagdating namin ng duty, ayun, antok si bakla. Sa barko din, hindi lahat ng tao doon kaibigan mo. Kaya mag-ingat ka rin sa mga taong sasamahan mo. Mag-ingat ka sa... Kasi mostly, sino pa yung kalahi mo, sila pa yung magda-down sa'yo. Oh, nangyayari yun. I swear. Low-key lang, huwag masyadong ikwento kung ano yung life mo. Kung magtanong sila, isang tanong, isang sagot, okay lang makipag-kaibigan. Basta, mag-iingat lang kasi yun yung kakaibiganin mo. Tapos naalala ko pa noon, sabi ko noon, pagsampa ko ng barko, trabaho lang talaga ako doon, trabaho, kabina, trabaho, kabina. Hindi. Ako na nagsabi sa'yo, hindi. Yun din ang ano, pag hindi ka na makatulog, may times kasi na kahit pagod ka, hindi ka na talaga makatulog eh. Tapos maghahanap ka na ng pagkakalibangan mo para makatulog ka. Noong time na yon nahilig din ako mag-crew bar. Pero kailangan drink moderately lang din. Kasi minsan may mga random alcohol test din doon. So, minsan, para makatulog na talaga ako na mahimik, pupunta akong crew bar, mga nag-iisang beer ako, 2 drink. Tapos, yun, uwi na sa kabina. Ito lang din yung pinaka-reality on board eh. Pagka nakasampa ka na, yung mga akala mo din na mga ngamusta sa'yo, yung makakausap mo pag hindi ka okay, or yung kailangan mong pag-vent outan. Kasi, yun ang reality. Makakaranas ka talaga ng homesick. Yung mga nakasanayan mong gawin sa Pilipinas, pag di ka okay, meron kang coping mechanism, di ba? Sa barko, hindi kasi ganun. Since limited din kasi yung wifi namin, may bayad yung wifi sa barko. Yun. Hindi lahat ng hindi lahat ng taong kailangan mo nun, mahahagilap mo sila sa mga oras na kailangan mo sila. So, hindi ka lang dapat physically ready pagka sumakay ka ng cruise ship. Dapat mentally ready ka din. Kasi, kahit anong i-remind mo sa sarili mo na kaya mong mag-isa, pipilitin mo pa rin kasing mag-reach out sa mga taong mahal mo sa buhay sa Pilipinas. So, the best thing talaga, pagka sumampa ka din ng cruise ship, meron ka talagang support system na alam mong andyan sila lagi para sa'yo. So, yun yung pinakamahalaga. Even my family, ganun, hindi ko sila pwedeng makausap every time ko na gusto. Kasi, unang-una, magkaiba kasi kayo ng time zone. Mostly, umaga sa atin, gabi sa Pilipinas, tulog sila, nagtatrabaho ka. So, minsan, naantayin mo na lang din silang gumising or hindi sila busy. Tapos, pag hindi na sila busy, nakalimutan mo na hindi ka okay. So, may another reason na naman para hindi ka maging okay. So, actually, yung first contract ko, sobrang roller coaster talaga siya. As in roller coaster talaga yung nangyari. Culture shock ako, hard time sa trabaho, tapos wala akong makausap, every time na may gusto akong makausap, hindi mo matatanggap yung comfort na ine-expect mo. Kasi yung mga taong mahal mo sa Pilipinas, may mga buhay din sila dun eh. So, kailangan mo talaga maging independent. And, ayun, bawat minuto or bawat oras namin sa cruise ship, sobrang halaga. As in, parang ayaw mong i-spend yung oras mo sa walang kwentang bagay and mas pina-prioritize mo na yung peace of mind mo. Kasi wala ka ng rest day, tapos mapapagod ka pa emotionally na parang, oh my God, hindi ko afford yan today. Pwedeng next time na lang, pwedeng pagbaba ko na lang. Mga ganong moment. So, kung ako tatanungin nyo kung masaya ba yung first experience ko, masaya naman, syempre. Kasi ang dami kong natutunan, tsaka mas naging strong ako. Pero may na-realize ako sa career na pinili ko, sa totoo lang. Doon ko na rin naisip nung pagsampa ko, ito ba talaga yung career na gusto ko para sa sarili ko? Kasi ang tagal ko siyang pinangarap yan, tagal ko siyang pinagdasal. And doon ko rin na-realize na bakit ang daming reason ba't ako na-delay noon. Para maging prepare talaga ako.
at all cost. Nung nakasampa ako, na-realize ko na, alam mo yun, na una, malayo ka sa family mo or sa mga taong mahal mo sa buhay. Wala ka sa mga mahalagang araw nila, wala ka sa mga dinner, sa mga gatherings. Parang, yun pala yun, no? Pagka talagang may gusto kang maabot in life, kailangan mong may i-sacrifice. Walang work-life balance, parang, normal ba yun? Walang pahinga? Ito ba talaga yung ginusto ko? Ganun. Tapos doon ko na maiisip na, ganun ba talaga kahalaga na kailangan kong kumita ng malaki para dito? Like, kailangan ko ba talaga to? Doon na rin pumapasok na nagkakaroon ako ng self-doubt, kung masaya ba ako sa ginagawa ko, kung bakit ito yung pinangarap ko para sa sarili ko. Basta, yun yung araw-araw na mo maiisip. Kasi sa first 1 to 3 months mo, andyan pa yung excitement mo sa lahat eh. Pero pagka nandun ka na sa 4, 5, 6 months mo, ano na, ang dami mo nang naiisip. Parang nag-iisip ka na agad kung anong kailangan mong gawin para makapag-settle ka agad sa Pilipinas. And also, alam mo yung parang wala kang freedom. Ganun, wala kang freedom sa mga gusto mong gawin. Kasi sa loob ng 7 to 8 months, kailangan magtrabaho ka lang, tapos kailangan organize lahat ng galaw mo. Ganun siya. Yung time na yun, na-realize ko na kung hindi na ako magbabarko, anong career? Anong career para sa akin? Kasi kung ako lang di pa pipiliin, ayoko bumalik ng Pilipinas. Lalo na sa sistema natin ngayon. Ayoko. So, nung time na yun, doon ko na naisip na what if mag-land base abroad na lang ako and whatsoever. Yun. Ang dami kong what if nung on board ako, pero pinilit kong tapusin yung kontrata ko. Natapos ko naman yung kontrata ko ng maayos, matiwasay. Kasi after noon, nagkaroon agad ako ng shipboard assignment for my second contract. Realize ko din talaga na hindi madali magbarko. So, nakikita lang ng iba na masasaya tayo doon sa mga ina-upload natin through social media. Pero marami tayong pinagdadaanan behind it. Sa totoo lang. At last, nakalimutan ko pala. Ang pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan ko nung first contract ko is seasickness. Grabe guys, hindi ko alam kung ba't ko naisip magtrabaho sa cruise ship. Tapos, ang bilis kong mahilo. Konting alon lang, te. Sumusuka talaga ako. Pagka, alam mo yung pag may hangover ka sa umaga, ganun. Tapos mapapaisip ka na lang na, ay na, bakit ba kasi ako nagbarko? Ganun. Ano kaya magandang, business sa Pilipinas? Ganun ang atake ni bakla. Hindi naman para sa i-discourage kayo sa vlog na to. Gusto ko lang na maging aware kayo kung anong papasukin yung career. Pero naniniwala nga kasi talaga ako na yung pagko-cruise ship is hindi siya para sa lahat. Totoo yan, hindi siya para sa lahat. I mean, depende sa pangangailangan yung pagko-cruise ship. Kasi ako, ilang taon lang naman ako. I'm only 25. Wala naman akong anak. Hindi ako yung obligado mag-support sa family. So, I have my choice kung ipupurso ko ba to or what. Unlike the other Filipinos na they are the breadwinner of the family, alam niyo yun. So, they have the motivation na kahit mahirap, kailangan nilang kayanin. So, it's up to me, no? Siguro, okay na rin yun na na-experience ko siya. And, at least ito na rin yung naging way para ma-realize ko na ano ba talaga yung gusto kong gawin sa future. Kasi yung nangyari guys, parang ginawa ko kasi siyang end goal na parang, ay, okay na ako pag nakasampa ako. Parang, okay, nakasampa na ako, so what's next? Diba? Ang dali kasi sabihin na, ay, mag-iipon ako, ganito, magbi-business ako. Anong business? Diba? Madali magplano, pero pag andun ka na sa reality ng pagbabarko, sa totoo lang, ang hirap makaalis. Kasi pag uwi mo, bakasyon ka ng 2 months, wala kang income. Ang bilis ng gastos, konting kibot, gastos. Ang mangyayari, ubos na naman ng pera, sasampa ka ulit. Diba? So, kailangan, pag nakasampa ka na, kailangan, hindi dapat, ay, first sampa ko naman to. Dapat, gawin ko na yung mga gusto ko. Punta ako sa, travel ako dito, kain ako dito, libre ko kayo, libre ang buong pamilya. Diba? Tapos ang ending, ubos ng pera, sampa ulit. Hanggang sa maging cycle na lang siya. Siguro, ang ma-advise ko na lang din is, first sampa nyo pa lang, i-plan nyo na kagad kung saan nyo i-invest yung pera nyo. Invest nyo siya kagad. Kasi, remember this one. Pag andyan ka na, pag nakasampa ka na, oo,
exciting, masaya. Pero darating at darating ang araw, may isip mo na hanggang kailan. Parang hindi mo siya dapat gawing pang long term na pangarap. Short term lang siya. Parang stepping stone mo lang siya para maabot mo talaga yung pinaka-goal mo. 'Di ba? Yung hanggang pagtanda mo, hindi mo na kailangan umalis, malayo sa family mo. Dapat masaya ka na lang. Hindi yung nakakulong ka lang, alam mo yun, wala kang freedom. Kasi yun yung na-experience ko or yun yung naisip ko nung moment na yun. And finally naman, dinilig ni Lord kung ano yung gusto ko talagang gawin. Keep praying na lang din na sa mga future seafarer and sa mga seafarer today, kaya niya yan. So, alam ko naman na wala talagang profession or career na madali eh. Nasa sa atin na lang yun kung ano yung goal talaga natin or para saan ba siya or kung ba't ba natin siya ginagawa. So, before ending this video, so nasabi ko naman na to before, but just remember, working on a cruise ship is not a bad dream. It's a great short-term goal. It gives me discipline, money to support my family, and experience I never forget. But here's the hard truth. If you stay too long, you're not building your dream. You're building someone else's empire. Short-term goals should give you wings, not chains. My long-term goal is to freedom, to build a business I own, to create content and inspires, and to spend my time with purpose. Not 13-hour shift and 8 months contract under rules that are not mine. That doesn't mean cruise ship life is wrong. If you're the short-term or even the long-term path, it's fine. I respect that. And I fully support anyone who feels the best future for them. I'm not ungrateful. I'm just choosing to grow beyond this chapter. So yun lang naman guys. Thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. So bye!